Ilang kandidato ng genuine opposition nangunguna sa unofficial quick count ng NAMFREL. Team Unity, umalma sa mga quick count na nakatuon daw sa Metro Manila. Hahabol daw sila pagpasok ng mga boto sa Visayas at Mindanao. Exclusive, canvassing sa Hulo-Sulu, tinulabog ng rambulan. Manila Mayoral candidate Alfredo Lim, pinasok ang headquarters ni Ali Atienza dahil may switching umano ng election returns. Kunin niya! Kunin mo! No! O, bakit po? Nang walang makuwang peking ER, humingi ng dispensa. Exclusive sa Pampanga. Mga taga-suporta na magkalabang kandidato, nagkabalyahan at tulakan sa munisipyo ng Porac. Isa pang exclusive, matapos ang maghapong pagod sa eleksyon, ilang papauwing teacher na hold up. Exclusive pa rin, posibleng unang pruweba ng dagdag bawas nakuna ng GMA News sa Masbate. Eskwelahan sa Taysan, Batangas, sinunog ng mga armadong lalaki. Teacher at poll watcher, patay. Mga election returns, natupok. Sa Marawi, mga grupo ng magpinsang magkalaban sa politika nagkabarilan matapos ideklara ang failure of election sa kanilang bayan. GMA News Team, hinaras ng barangay captain sa Liputan, May Kawayan, Bulacan. Sentilo ng pulisya. Magkakahiyaan po tayo. Habang nagbibilangan ng boto, maraming lugar sa Metro Manila at mga probinsya nawalan ng kuryente. Mga kandidatong artista at mga celebrities, kumustahin natin ang lagay sa canvassing. At Ilmas Bectas, dumating sa Pilipinas. Makikipag-ayos kaya kay Rufa? Sa GMA Network Center, narito ang walang kinikilingan, walang pinuprotektahan. Mel Bianco, Mike Enriquez. Magandang gabi po, ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. May mga pinroklaman na pong panalo sa eleksyon sa ilang bahagi ng ating bansa, kaya meron ng mga pagdiriwang ng tagumpay sa botohan. Pero tila hindi pa ho tapos ang laban para sa mga kandidato sa pagkasenador. Tuloy pa rin ang mahigit 24 oras ng bilangan ng boto. At base po sa partial unofficial count ng AMA Education System, sa oras pong alas 6:03 ng gabi, kani-kanina lamang po yan, ano po, ang nangunguna sa ating listahan ay si Francis Escudero, pumapangalawa si Loren Legarda, pangatlo si Panfilo Lacson, pang-apat Benigno Aquino, pang-lima Manuel Villar, pang-anim Francis Pangilinan, pang-pito Alan Cayetano, pang-walo Joker Arroyo, pang-siyam Edgardo Angara at pang-sampu Ralph Recto. Pang-labing-isa naman Juan Zubiri, pang-labing-dalawa Antonio Trillanes, 13 Gregorio Honasan, 14 Aquilino Pimentel, 15 Sonia Rocco, 16 Michael Defensor, 17 Prospero Pichay at 18 Vicente Soto. Nasa number 19 naman po si John Osmeña, number 20 Ana Coseteng. At nasa number 21 naman po mga kapuso si Cesar Montano, number 22 si Vicente Magsaysay, number 23 Luis Singson, number 24 Teresa Oreta, number 25 Richard Gomez, number 26 Jamalul Kiram, number 27 Josimo Paredes, number 28 Martin Bautista, number 29 Adrian Sison, number 30 Eduardo Orpilla, nasa number 31 mga kapuso si Melchor Chavez, number 32 Joselito Cayetano, number 33 Oliver Lozano, number 34 Ruben Enciso, number 35 Victor Wood, number 36 Antonio Estrella at number 37 Felix Cantal. Mga kapuso, inuulit po namin, yan po ay tinatawag na partial at unofficial na count.
Nagsasagawa rin po ng Operation Quick Count ang National Movement for Free Elections o NAMFREL. Pero inamin mismo ng NAMFREL na mabagal ang kanilang pagbibilang ng mga boto dahil nagkaproblema sila sa computer software. Nakatutok si PR Kangel Y mula sa punong tanggapan ng NAMFREL sa San Juan. Pia, kamusta dyan? Mike, tatlong batch pa lamang ng partial and unofficial results ng NASA NAMFREL Operation Quick Count 2007 ang nailalabas mula pa kaninang madaling araw. Ayon sa NAMFREL, software problems o problema sa computer program na kanilang ginagamit ang dahilan ng mabagal na bilangan ngayon sa kanilang quick count. Ang kay NAMFREL Chairman Edward Go, nahirapan kasi sila sa computer program na ginagamit nila. Pinapasok kasi nila ang kanilang datos na sabay-sabay. Dati, hinihintay nila ang isang grupo o batch ng mga election returns bago ipasok ang kanilang datos sa computer. Pero ngayon, sa halip na hintayin makumpleto ang isang batch, isa-isa na nilang pinapasok ang resulta ng mga election returns. Narito ang pahayag ni NAMFREL Chairman Edward Go. You have to understand all of this from the context of my having assumed the chairmanship on April 13, I thought there were people who have perfected a system prior to that already, but apparently things were not completely, well, we have never tested the program. Samantala, Mike at Mel, bago mag-alas 6 ng gabi ay kalalabas lamang ng pangatlong batch ng resulta at base sa pinakahuling batch ng partial and unofficial results, nangunguna pa rin ang genuine opposition. Number 1 ngayon si Loren Legarda at ang bilang ng kanyang mga boto umaabot na sa 144,902. Pumapangalawa si Chisa Escudero, 144,744 votes. Pangatlo naman si Ping Lacson with a total of 128,204 votes sa ngayon. Sumunod si Manny Villar, 120,523 votes. Sumunod si Kiko Pangilinan, 114,893 votes. Pang-anim naman si Noynoy Aquino, 112,146 votes. Nasa ikapitong pwesto si Gringo Onasan, 100,736 votes. Pang-walo naman si Antonio Trillanes IV, 97,757 votes. Pang-siyam, Alan Peter Cayetano, 97,601 votes. Nasa ikasampung pwesto naman mula sa Team Unity si Edgardo Angara, 96,889 votes. Nasa number 11 si Coco Pimentel, 87,486 votes. At sa number 12, Joker Arroyo, 85,511 votes. Hindi naman nalalayo ang mga nasa labas ng Magic 12 sa ngayon. Sumunod si Juan Miguel Zubiri, 78,380. Number 14, Ralph Recto, 76,728. Number 15, Prospero Pichay, 73,294. Sumunod naman, Mike Defensor, nasa number 16, 65,252. Sonia Rocco, number 17, 64,310. John Osmeña, number 18, 57,794. Tito Soto, number 19, 55,049. Cesar Montano, number 20, 52,121. Vic Magsaysay, 44,584. Nikki Coseteng, 42,266. Chavit Singson, nasa number 23, 30,697. Tessie Aquino Oreta, 30,222. Richard Gomez, nasa number 25, 19,817. Jamalul Kiram, 18,425. Chavez, 5,496. Bautista, 5,324. Paredes, 4,594. Number 30, Joselito Pepito Cayetano, 3,752. Number 31, Sison, 2,809. Estrella, 2,271. Oliver Lozano, 2,264. Victor Wood, 2,133. Orpilla, 959. Enciso, 875. At nasa number 37, si Cantal, 862 votes. Samantala, Mel at Mike, target ng NAMFREL na makumpleto ang 60% ng bilangan
pagdating ng Biyernes at pagkatapos nito ay kanilang lilisan na sila mula dito sa kanilang headquarters sa Lasal Green Hills at umaasa pa rin sila na makukumpleto nila ang Operation Quick Count at paalala nila at panawagan nila sa mga kandidato wag nang mainip dahil mas pinapahalagahan daw nila ang pagiging accurate kaysa pagiging mabilis. Mike, Mel? Pia, sinabi ba ng NAMPREL kung anong oras nila maayos yung problema nila sa software para bumilis-bilis naman ang labas ng mga bilang galing sa kanila para naman yung mga tao hindi mabigyan ng puwang para mag-isip ng kung ano-ano? Pia? Actually, Mike, paliwanag ng NAMPREL, ang ginawa nila ay binago na nila ang sistema ng pagpasok ng datos. Hindi na nila hihintayin na dumating per batch ang mga ERs at sa halip, oras na may pumasok na ER, tsaka nila ipapasok ito. At ang sabi nga ni Chairman Go, umaasa sila na within this evening, maayos na ng husto yung kanilang problema. Maraming salamat, PR Kanghel, nakatutok live mula sa punong tanggapan ng NAMPREL sa San Juan. Dumako po naman tayo sa lalawigan ng Sulu. Dalawang grupo ng mga taga-suporta na magkalabang kandidato ang nagrambulan sa mismong canvassing center. Panoorin niyo pong pagtutok na ito ni June Veneracion. Eksklusibo! Hindi nagpaawat sa mga sundalo ang mga suporta ng dalawang magkalabang kandidato sa pagka-mayor ng bayan ng Pangutaran. Ikaw! Ang rumble ay nangyari sa loob ng Sulu State College, isang canvassing center dito. Yung gamit! Nagkatingin na lang daw ng masama ang dalawang grupo, kaya sumiklab ang labo-labo. Dinampot ang mga nag-away ng mga sundalo at pulis, pero pinag-ayos na lang kesa kasuhan. Sa kabila ng nangyaring kaguluhan, masasabi pa rin naman daw na generally peaceful ang eleksyon dito, lalo na kung ikukumpara sa mga probinsyang sunod-sunod ang patayan. Mula sa Patikul, Sulu, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Sa Marawi, Lanao del Sur naman, nagkaputukan ang magpinsang magkalaban sa politika. Mula sa Marawi, Lanao del Sur, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Mel, dito sa Marawi City, binibilang ang lahat ng boto ng Lanao del Sur. Kaya naman tila nalipat dito ang tensyon na naranasan sa iba't ibang munisipalidad noong eleksyon. Malingaw-ngaw ang mga putok sa Kapitolyo ng Marawi kaninang alas 5 ng hapon. Tinangkang habulin ng mga pulis ang isang taong nais daw manggulo sa bilangan, pero nakatakas siya. Alas 10 naman ng umaga, malapit sa City Hall ng Marawi, nagpanik ang mga tao. Nagpulasan ang mga sasakyan dahil daw sa away ng magpinsang magkalaban sa politika sa munisipalidad ng Bayang, isang area of immediate concern. Nagkaroon ng understanding yung mayor ng Bayang. Kaya ayaw nilang magpaawat. Dinidisarmahan namin ayaw. Nang subukan mamagitan ng mga pulis, lalong naging tensyonado. Kaya nakiusap na lamang ang isang kamag-anak. Kunting misunderstand lang. Pamilya lang, very small. Magpinsan lang. So walang ating. Umakyat na sa 13 ang bilang ng munisipalidad dito sa Lanao del Sur na nagkaroon ng failure of elections. Noong 2004, 10 lang ang bilang. Sa Tubaran Municipality, nasaksihan daw ng mga taong ito ang umano'y pananakot ng isang politiko para makapandaya. Mel, inireklamo ng NAMPREL dito na nahihirapan silang kunin ang 6th copy na election return dahil ito raw ay ayaw ibigay sa kanila. Pero nalaman na ng COMELEC ang problemang ito at nangako naman ng COMELEC na ibibigay nila ito sa NAMPREL. Mel? Aguinaldo, nakatutok live mula sa Marawi, Lanao del Sur.
Isang eskwelahan po sa Taysan, Batangas ang sinunog ng mga armadong lalaki. Patay po ang isang teacher at isang poll watcher. Mula sa Batangas, nakatutok live si Jiggy Manica. Jiggy, ano nangyari? May kanina madaling araw nga sinugod ng mga armadong kalalakihan ng isang eskwelahan sa Taysan, Batangas. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis kaugnay ng insidente. 2 patay at 5 ang malubhang nasugatan. Alas 3:20 na madaling araw ng pasukin ng Pinagbayanan Elementary School sa Taysan, Batangas. Ang mga suspect nakabonet at armado ng matataas na kalibre ng baril. Agad na binuhusan ng gasolina mga classroom at ballot box at saka sinindihan. Mabilis kumalat ang apoy. Kami po nagtaguan na lang doon, nakatapado sa may ilalim doon ng na pumasok ng CR na sabi ko, Diyos ko po, mamamatay ata ako dito. E di kami nagtakbo hanggang makalabas yan. Nagpakasakaling lumibang kami ng bako din sa panel. Nang mawala ang usok, natagpuan ang 2 bangkay na ito sa loob ng banyo. Kinilala ng pulis ang isa na si Nilda Banaag, isang teacher. Ang isa naman, si Leti Ramos, watcher ng kampo ni Governor Arman Sanchez. We presume na they have an interest with the ballot boxes. 5 ang sugatan sa insidente. Kwento ng mga nakaligtas. Naghahanda na sana sila papunta sa munisipyo para dali ng mga election returns para sa canvassing. Hindi ko po ito tanda at ako pinawala ng malay. Matagal nang mainit ang politika sa Taysan dahil sa banggaan ng pamilya Villena at Portugal. 2004 nang umupo si Corita Portugal bilang alkalde. Pero 2 linggo bago mag-eleksyon, pinababa siya ng korte sa pwesto at idineklarang si Villena ang tunay na nanalo. Ngayon, ang anak ni Corita na si Dondon Portugal ang nangunguna sa bilangan. Hindi natin masabi kung sino ang meron pananagutan nun, pero dito sa bayan ng Taysan, nitong mga nakaraang araw, ay talagang marami nagiging karahasan na nangyayari. Nitong naging nakalaban namin itong rival talaga namin dito si Villena. Hindi ko rin alam dahil madami nangyayaring yan. Basta may nangyari, kami ang binibintangan. Makakagiwaga naman kami ng gayon. Kanilang lahat ang Army, Air Force, Kapgo, Police. Samantala dito po sa Batangas City ay nananatili namang tahimik ang bilangan ng mga boto at sa 13 statement of votes na natapos, 2 na po ang natabulate. At dito nangunguna po si Mayor Vilma Santos ng Lipa sa pagkagobernador laban kina Governor Arman Sanchez at retired Police General Nestor Sanares. Sa pagkag-vice-gobernador ay dikit naman ang laban ni na Edwin Ermita at Mark Luiste. Mike? Chiki, merong bang suspect sa sumunog doon sa eskwelahan na naging sanhi ng pagkamatay ng isang teacher pa man din? Ang totoo niyan, Mike, ay blanco pa rin ang mga pulis dito sa krimen dahil nakabonet itong mga suspect at walang gaanong ebidensyang nakuha dahil nga sinunog yung eskwelahan. At kanina nung pagdating ng scene of the crime operatives ay halos puro uling lamang ang kanilang nakukuha doon sa loob ng mga classroom. Kaya't maging basyo ng bala na ginamit sa pagpapaputok ng baril ay minimal lamang ang na-recover doon sa lugar. Maraming salamat, Jiggy Manica, nakatutok live mula sa Batangas. Pinasok ni Manila Mayoral Candidate Alfredo Lim ang headquarters ng Katunggaling si Ali Atienza dahil may switching umano ng election returns. Pero wala siyang nakuhang pruweba. Nakatutok si Carlo Lorenzo. Kanina pa kami naghahabol! Eksklusibong nakuhanan ng GMA News ang nanggagalaiting si Senador Alfredo Lim nang sumugod sa isang establishmento sa gilid lang ng Ninoy Aquino Stadium. Pinasok niya ang isang spa dahil nakatanggap daw siya ng report na dito magaganap ang ER switching para ipanalo ang kampo ni Ali Atienza. Danaron yung kahon. Danaron yung mga kahon. O ito. Ayan! Yan, sige. Ayon kay Lim, ang mga guru raw na kasama sa canvassing na ginaganap sa Ninoy Aquino Stadium at may bitbit na tunay na ER ay dumadaan daw sa gusaling ito upang ipalit sa peking ER. Nagkaroon ng girian. Anong ba?
ko po yan. Ano ba yun? Election return na kinukuha namin. Kunin niya. Alam po yan. No. Kunin na lang siya. O, bakit po? O, sige. Hindi po, teka lang. Sir, teka lang naman, sir. At agawan ng bag na hinihinalang may peking ER. Teka lang, sir. Bibigay na, sir. Hindi namin bibigay sa kanya yan. Magkakamatayan tayo dito. This is the evidence. Di nagpaawat si Lim sa mga pulis. Oh, ayan. Anong personal? Ano yan? Oh, ito. Ano yan? Ha? Wala naman, sir po. Oh. Teka na naman. Sir, sandali po. Ayan, oh. Pero walang peking ER ang bag. May pinasok dito ng malaking karton containing fake election returns. Ito is yung switch doon sa Ninoy Aquino. Kaya we're trying to get the evidence. Ang mga kahong ito, pina-inspeksyon din sa chairman ng Board of Canvassers. Positibo nga sa election returns pero wala naman daw irregularidad dito. This is the election return copy for the dominant majority party. There is nothing irregular kung nandito rin to sa labas because dominant majority is supposed to be given to the Lakas CMD. Dominant majority copy, green eh. Yung city board copy is orange, no? Nang lumamig ang ulo, humingi ng paumanhin si Lim. Pinatawad naman siya ng kapatid ni Mayoralty candidate Ali Atienza na si Ana Ley. It's okay. Wala kami problema. We're okay. We will have to protect also our people, but definitely we will have to follow the rule of law. Sa panayam ng GMA News kay Mayor Atienza, pinabulaanan nito ang mga bintang ng ballot switching. Bagamat ang alam daw niya ay humingi na ng dispensa si Lim, hindi pa rin daw maganda ang ginawa nitong sapilitang pagpasok sa establishmento. Bago nito, ilang taga-suporta din ni Lim ang nagpapigil ng dalawang sasakyang malapit sa Ninoy Aquino Stadium at pag-aari umano ng mga Atienza. Laman din daw nito ang mga peking ER na gagamitin sa switching pero nang buksan ang mga sasakyan. Okay, ito nyo ha, flashlight. These election returns are talagang intended for the Lakas and these are distributed right there in the precinct level. Carlo Lorenzo, nakatutok, 24 oras. At hindi pa ho ganong umuusad ang canvassing dyan sa lungsod ng Maynila na yan. Katakataka mga kapuso, meron pong isang ballot box na nakitaan ng mga election return na mula pa noong taong 2004. Mula sa Maynila, nakatutok live si Ivan Maynila. Ivan, ano ba yan? Mike, pansamantalang natigil ang canvassing dito sa City Board of Canvassers sa lungsod ng Maynila matapos matagpuan sa isang ballot box ang mga election returns mula pa noong 2004 elections. Alas 3 ng hapon nagsimula ang canvassing committee sa District 1 ng Maynila sa paglalabas ng election returns mula sa ballot box number 4. Pero pagbukas sa unang ER, ito ang tumambad sa kanila. Iba kahit ito, hindi naman ito mabibilang kasi red ito eh. Ang laman, resulta pa ng May 2004 elections. Nang suriing mabuti ang laman ng ballot box, nakitang may 6 na ER ang nakasingit na pawang noong 2004 elections pa. We will no longer read, of course, the returns way back May 10, 2004. Naman mga nandun din ng mga pangalan, hindi rin mabibilang because these are not the same candidates na nakalagay dito. The ballot boxes na ginamit ngayon are ballot boxes in the 2004 and 2001. Copy for the board. So nandyan lang yan sa Comelec office. It's early to tell that there is a switching, but we just want to protect also the interest of our candidate. 174 na ballot boxes na may 25 ER bawat isa ang kailangang bilangin sa lungsod ng Maynila. Bumuo ng 52 committees ang City Board of Canvassers para raw mapabilis ang bilangan. Pero hanggang kaninang alas 3 ng hapon, 25 ballot boxes pa lamang ang nabubuksan. Kami yung nag-receive ng election returns. Walang tulog yung mga yan. So can you imagine this personnel 24 hours receiving the election returns, and there is another 24 or sabi natin 12 or 14 hours of canvassing. May kaninang hapon ay bumalik dito sa Ninoy Aquino Stadium si Senator Alfredo Lim at nanindigan siya na hindi siya magpa-public apology sa kanyang ginawang paglusob sa headquarters ng kalabang si Ali Atienza at handa daw siyang harapin ang anumang kasong isasampa sa kanya kaugnay ng insidenteng ito. Samantala, Mike, sa canvassing naman, hindi pa rin nakapaglalabas ng partial tally ang City Board of Canvassers. Inaasahan ito ngayong alas 8 ng gabi. At alas 8 nga ng umaga hanggang alas 8 ng gabi ang gagawing canvassing. At inaasahang matatapos sila ang ginagawang bilangan sa loob ng 4 hanggang 5 araw. Samantala, Mike, sa ating pinakahuling impormasyon, kinumpirma ni Mayoral Candidate Danny Lacuna
na nag-concede na ito sa sinasabing nangunguna daw sa bilangan na si Senator Alfredo Lim. Mike? Ivan, yung ballot box na nakuha ng election return mula pa nung isang eleksyon, noong 2004, natukoy ba kung saang mga presinto, kung saang bahagi ng lungsod ng Maynila nanggaling yung ballot box na yan? Nakuha itong ballot box na ito, Mike, sa District 1. Walang partikular... sa Tondo yun? Hindi natin yan makumpirma, Mike, pero nagmula ito sa District 1. Maraming salamat, Ivan Maynila, nakatutok live mula sa lungsod ng Maynila. Naantala din ang canvassing sa lungsod ng Masbate matapos matuklasan ng Board of Canvassers na hindi magkakatugma ang mga numero sa mga election returns. Dagdag bawas kaya ito? Mula sa Masbate, nakatutok live si Joseph Morong. Joseph. Mel, isang irregular nga ang bumulaga sa atin habang tinututukan natin itong municipal canvassing dito sa Masbate City. Wala pang 2 oras ang itinatakbo ng canvassing dito sa Masbate City nang mapansin ng Vice Chairman ng Board of Canvassers ang di magkakatugmang tali sa election returns para sa mga senatorial candidates. Galing ang mga ER sa Precinct 46A at 47A sa JT Fernandez, Masbate. Sa mga boto halimbawa, para sa mga taga-genuine opposition tulad ni Senator Ping Lacson, ang kanyang 100 boto naging 93 na lamang. Ang boto ni Loren Legarda ng 93 at ni Chis Escudero ng 120 parehong naging 0. Sa Team Unity Senatorials naman, ang 16 votes si Tessie Aquino Oreta naging 0 at ang 23 votes ni Cesar Montano naging 16 na lamang. Paano niyo po nakita una? Kasi pagbasa ko na, sir, nandito na, nagkamali-mali na kasi ginanyan ko eh. Pag ganyan, doon ako naging confused dahil iba dito, iba dito. So halos lahat, no? Kaya ang mga taras inirecompute na lamang bago i-canvass. Agad na ipinatawag ang chairman ng Precinct 46A at 47A na si Tudlasan para magpaliwanag, pero itinanggi niyang may dayaan. Kami mandadaya. We serve for how many years as chairman or poll clerk? Ang gusto namin, because we are teachers, we are honest. Maaari raw nagkamali ang kanyang poll clerk na si Bituin Villanueva sa pagtatali at na-misalign lamang ang taras at total votes. 120, kay Escudero ito. Yes. Opo, na-disalign kasi, napababa yung 0, nataas yung 120. So kaya nagkamali na pababa. Ayon dito sa COMELEC ay ligtas naman sa kaso itong sina Tudlasan at Villanueva. Yan daw kasi ay dahil pumayag sila na ma-correct naman yung mga ERs. Samantala hindi pa nakakapaglabas ng resulta itong munisipyo ng Masbate City sa ginawa nilang eleksyon. Ayon dito sa COMELEC ay inaasahang tatagal ang kanilang bilangan sa munisipyo ng 3 araw simula ngayon. Mel? Maraming salamat, Joseph Morong, nakatutok live mula sa Masbate. Sari-saring problema ang tinitiis ng ating mga guro sa paglilingkod sa eleksyon, kabilang dyan ang kakulangan ng seguridad. Kaninang madaling araw, 7 guro ang na-hold up matapos maghatid ng mga ballot box sa COMELEC. Nakatutok si Claire Delfin, exclusive. Alas 3 ng madaling araw, inihatid sa Comelec, Quezon City ng 7 teacher mula sa San Agustin Elementary School sa Novaliches ang mga ballot box sakay ng Comelec bus. Pero nang pabalik na sila sa Novaliches, hindi na raw sila maihahatid ng bus. Marami pa raw kasi itong susunding teachers, kaya nag-jeep na lang sila pauwi. Doon sila na hold up, hinablot daw ang bag nila. Ako, takot ako dahil yung kutsilo, ang ganyang kalaki, oh. Akala ko matatamaan ako. Laking pasasalamat din ng mga guro dahil nagpasya silang wag na munang kunin ang kanilang allowance mula sa COMELEC dahil sa haba ng pila. Nakikiusap kami na bigyan naman nila ng proteksyon ng mga teachers na naghirap at nagpagod. Ang COMELEC Quezon City rin ang sinisi ng mga teacher na inabot namin naghihintay sa gate ng Commonwealth Elementary School bandang 1:00 ng madaling araw. Halos 3 oras na raw silang naghihintay ng bus ng COMELEC upang maihatid ang mga ballot box. Kanina pa po kami tapos, kaya lang wala pumasok yan. Maya-maya, dumating na rin ang bus ng COMELEC. Gumawa po kasi kami ng ng bus. Yung trip ticket. Trip ticket. Matagal po ba yun? Tagal po kasi ginaaprobahan pa po sa taas yun. Sa kabila ng mga gusot na ito, nilinaw ng mga guro na maayos at tahimik ang eleksyon sa mga presinto nila.
Claire Delfin, nakatutok 24 oras. Sa Mutsari ang naging problema sa canvassing sa lungsod ng Makati kagabi. May gurong hinimatay at may mga ballot box na nakitang hindi nakakandado. Nakatutok si Connie Sison. Pinakaunang nagsumite ng election return sa buong Makati City ang guro na si Rubirosa Repaso ng Fort Bonifacio High School, Precinct 1164B. Pero buena man ang problema pala ito. Sinita siya ng chairman ng Board of Election Canvassers dahil hindi selyado ang envelope ng election return na kanyang isinumite. Yung space kasi for the sticker maliit, kaya siguro bumubukas siya. So hindi din siya ganun kadiin? Hindi talaga. Pasado alas 10 naman kagabi nang isugod sa ospital ng Makati ang guro ng Fort Bonifacio High School na si Renato Capatoy. Nanikip kasi ang kanyang dibdib tsaka bumagsak habang nasa kalagitnaan ng bilangan. Tumaas daw ang kanyang blood pressure dahil sa sobrang init at pagod. Naiwan naman sa labas ng Makati Coliseum ang ballot box na ito nang walang BEI chairman ng mahigit kalahating oras. Di alam ng dalawang pulis na escort kung nasaan na siya. Yun pala, sa ibang sasakyan sumakay ang BEI chairman at naligaw papunta sa canvassing. Nagte-text ako, nagkukontak ako ng mga co-teachers ko kung saan dadalhin talaga. Kasi naligaw na kami. Ipinakita naman sa amin ng isang lakas CMD supporter ang kuhang ito. 11 ballot box na hindi nakakandado, nakahilera sa koridor ng Nicanor Garcia Elementary School. Ayon sa COMELEC, may procedure na hindi dapat inilalabas ng presinto ang ballot box kapag hindi pa ito napapadlock. Some of the chairman are new teachers. That's why they're not to be sure na hindi po sila magkakamali. Dito pa, before submitting all the reports, i-check muna ho dito. Kumpiyansa naman si incumbent Makati Mayor Jejomar Binay na siya na ang panalo sa pagka-alkalde sa Makati. Base raw ito sa sarili niyang computerized quick count. Ang mga panalo ko naman, panalong overwhelming. No? Hindi naman ito mga lamang na 1,000, 5,000. Ang kababaan ng panalo ko, mga 50,000 ang margin. Connie Sison, nakatutok 24 oras. Susunod, ilang lugar sa Metro Manila at sa mga probinsya na wala ng kuryente sa kasagsagan ng bilangan ng boto kagabi. GMA News Team pinagbawalan ng barangay captain sa May Kawayan, Bulacan na kumuha ng video sa kanilang mga presinto. At Ian De Leon nagkwento tungkol sa muling pagkikita nila ng kanyang inang Sinora Honor sa Amerika. Tutok lang mga kapuso sa makulay na 24 oras na may live na kuha sa canvassing ng mga boto sa lungsod ng Maynila sa Ninoy Aquino Stadium, sa AMA Quick Count Center o AMA Quick Count Center, pati na sa Makati Coliseum kung saan naman ginagawa ang canvassing ng mga boto sa lungsod ng Makati. Nagkasakita naman ang mga taga-suporta ng magkalabang kandidato sa Porac, Pampanga sa gitna ng canvassing. Mula sa Pampanga, nakatutok live ang exclusive si Cara David. Cara. Mel, nabalot ng tensyon ang ilang munisipyo dito sa Pampanga sa kainitan ng bilangan. Ito ang sumalubong sa aming papasok ng munisipyo ng Porac. Pinalibutan ng mahigit 200 supporters ni Mayoralty Bet Roger Santos ang munisipyo. Anila, kagabi pa raw sila pinagbabawalan na pumasok sa munisipyo para masaksihan ng canvassing. Tama. Sabi po, hindi kami makapasok. Bakit kami hindi kami makapasok? Pag-akyat ko sa second floor, nahirapan din akong pumasok sa canvassing area, gawa ng mga harang. Ayon sa mga supporters ng kalaban ni Santos na si Carling de la Cruz, ayaw raw nilang magkagulo, kaya hinarangan nila ang second floor. Kasi kinokontrol lang namin na, kasi pag nagkaluwalo kami dito, magkakagulo eh. Si Dr. Santos ay kilalang kaalyado ni Governor Mark Lapid. Maka-Baby Pineda naman ang kalabang si Carling de la Cruz. Sa loob ng canvassing area, kumpleto naman ang mga poll watchers. Pero kung anong tahimik sa loob, siya namang gulo sa labas. Alas 3:30, nagpumilit na pumasok ang mga supporters ni Santos. Dito na nagsimula ang gulo.
Natigil lamang ang gulo nang dumating ang mga pulis. Isasara ang buong munisipyo hanggat di pa tapos ang canvassing, mga poll watchers lamang ang pwedeng pumasok sa loob. Samantala, takot naman ang umiral sa kandating Arayat, Pampanga matapos harangin kagabi ng 10 armadong kalalakihan ang 6 na guro ng Arayat. Pilit silang pinadapa dito pagkatapos ay puwersahang kinuha ang mga ballot box at ang kanilang mga cellphone. Responde kami kagad. May kasama akong RMG3, PMG at saka Philippine Army. Bagamat may nawawalang ballot box, hindi naman naantala ang canvassing. Dahil ginamit ang 6th copy ng election return na nasa PPCRV. Kaninang umaga na-recover na ang 12 nawawalang ballot box. Nakita ito sa Pampanga River. Mel, dito sa Brenzy Giao Convention Center sa San Fernando, Pampanga, isasagawa ang provincial canvassing para sa mga boto dito sa Pampanga. Pero ayon sa COMELEC, tila naantala raw, natatagalan raw ang pagka-canvass ng mga boto sa municipal level pa lamang. Kaya malamang raw ay alas 9 na ng umaga bukas magsisimula ang provincial canvassing dito sa Pampanga. Mel? Maraming salamat, Cara David, nakatutok live mula sa Pampanga. Kapuso, nawalan po ng kuryente sa maraming lugar sa kasagsagan ng bilangan ng mga boto kagabi. Ano nga ba ang sanhi ng mga brownout na yan? Nakatutok si Marvin Tumandao. Alas 7 kagabi biglang nawalan ng kuryente sa Manuel L. Quezon Elementary School sa Malaria, Caloocan. Dahil madilim, agad kumalat ang pangambang magkakadayaan. Nandun sila sa mga room nila, sinisicured nila yung mga balota nila, tsaka yung ballot box. Basta nandun lang sila, naka-stay sila. Sa iba pang bahagi ng NCR tulad ng Baseco Compound sa Maynila, San Juan, Pasay at Pasig, sakit ng ulo rin ng brownout. Kaya ang mga tauhan ng Meralco, kabi-kabila ang ginawang pagkukumpuni. Overloading daw ang kadalasang sanhi ng mga brownout. Ayon kay LP Cuna, Vice President ng Meralco, sa ilang presinto raw kasi, nadagdagan ng mga kagamitan tulad ng mga electric fan at pag-init ng pagkain. Sa ilang bahagi ng Cebu City nawalan din ng kuryente. Sa isang eskwelahan doon, binuhay ang generator. Ganito rin ang eksena sa ilang lugar sa Davao. Sa Marawi, doble parusa dahil masikip na nga sa mga presinto, madilim pa. Pero nilinaw ng National Transmission Corporation ang namamahala sa mga linya mula sa mga power plants, walang major power tripping sa kanilang linya sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kung meron mga maliliit na trippings deep into the cooperatives, at kung yung mga 69 namin, naibilik naman lahat. Iginiit din ng Napocor, sapat ang supply ng kanilang kuryente. Sakaling mag-breakdown sa operasyon ng kanilang planta, may reserbang power supply pa raw mula sa kanilang generation sites. Sa Luzon, we have about 7,600 megawatts of supply as against yung demand natin na 6,170 na expected natin to peak at 2 o'clock today. Sa Hulos-Hulo naman, maaga pa lang kahapon, wala na ring ilaw. Ang mga guro, mabuti na lang, handa sa kanilang mga flashlight. Mainit, tapos walang ilaw. Itong ano ko, chargeable ito hanggang 3 hours lang ito. Ay, natakot pag abutan kami ng gabi. Wala na. Marvin Tumandao, nakatutok 24 oras. Chika Minute! Good evening mga kapuso. Kasama pa rin natin naglilingkod 24 oras ang AMA Education System. Sila po ang nagsasagawa ng ating quick count ngayong eleksyon. Nasa iba't ibang posisyon po sa bansa ang may 10,000 AMA students upang maihatid sa inyo ang latest po at mabantayan ang inyong mga boto. Saka naman po ibibigay or i-report ang latest sa bilangan para po maihatid sa inyo ang update sa bilangan ngayong eleksyon. Samantala sa Chika Minute naman po, nagkwento si Ian De Leon tungkol sa muling pagkikita nila ng kanyang mommy na si Nora Honor sa Amerika. At sabi po ni Ian, parang may peace of mind na daw ang kanyang mommy. Ang chika mula kay Nelson Canlas. Tuwang-tuwa si Ian De Leon ang ikwento sa GMA News ang pagbisita niya sa inang si Nora Honor sa Amerika. Malaki na raw ang pagbabago kay Ate Guy mula nang manirahan doon. Hindi ko ma-explain yung pakiramdam na nakita ko siya for the very first time after how many years. Medyo matagal din yun. Sobrang... Kung papipiliin, mas gugustuhin daw ni Ian na mamalagi na lang ang kanyang ina sa Seattle. Doon may peace of mind daw si Ate Guy. Privacy nga, so anytime pwede siyang lumabas, jogging siya, or punta siya sa mall or what, diba? So, I think mas enjoy siya doon. Mas enjoy siya doon dahil kumbaga,
ngayon lang niya kumbaga naranasan yung bilang parang individual na hindi superstar. Nalulungkot din daw si Ate Guy sa balitang ipapaanal na ni Lotot ang kanyang kasal kay Ramon Christopher. Pero ayon kay Ian, hindi naman daw mawawala ang suporta ng kanyang ina kay Lotlot. Andiyan yan, kumbaga parang nandito lang kami, support na lang kami sa kanya. And kahit ano yung mga decisions ni ate, nandito lang kami sa likod niya. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Asawa ni Rufa Gutierrez na si Ilmas Bectas darating daw sa Pilipinas. Ang tanong, magkaayos na kaya sila? Huwag palampasin yan. Susunod, Manny Pacquiao nagreklamo sa discrepancy raw sa election return. GMA News Team pinigilan ng barangay captain sa liputan May Kawayan, Bulacan. Magkakahiyang po talaga. At Jeneline Mercado at Dennis Trillo nagdiwang ng kani-kanilang mga birthday. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras. Ang inyo pong napapanood ay ang patuloy na pagbibilang o pagkakanvas ng mga boto. Nariyan po ang sa Lasal Green Hills kung saan naroon ang NAMFREL, ang AMA Count Center at ang sa Ninoy Aquino Stadium sa lungsod naman ng Maynila. Sa lalawigan ng South Cotabato, halos doble ang lamang ni re-electionist Congresswoman Darlene Antonino Custodio kay Manny Pacquiao. Base po yan sa partial at unofficial count ng NAMFREL. Pero ang opisyal na canvassing ng mga boto doon bahagyang naantala kanina. Mula sa General Santos City, nakatutok live si Lala Roque. Lala? May bahagya nga naantala ang canvassing dito sa General Santos City dahil sa ilang aberya. Hindi na isama sa bilang ang election returns mula Precinct 292 BNC sa Barangay San Isidro. Sa bilang kasi ng boto ni Ed Angara, magkaiba ang numero at katagang nakasulat sa total votes. Supposedly 24, pero right after the box, ang sinulat ng poll clerk ko, 24 talaga. Oo, yun talaga ang pinirmahan namin. Ngayon, yung pagkawadating na sa words, yung sa dulo, yung sa figures, 2 na lang. Kung sa bagay ako, admittedly, may mali ako sa chairman, as chairman, kasi hindi ko inisa. Kaya ang election returns, iimbestigahan daw muna ng Board of Canvassers. 1,254 ang bilang ng mga presinto sa General Santos City. At ayon sa City Election Officer, hindi pa bumabalik ang lahat ng ERs. Taantala kasi iba sa pagdala sa canvassing site dahil late ang mga sasakyang susundo ng mga election officer. We'll try to finish this in 3 days. Halos lahat, mga 98% andito na yung election return. Pero kung ang canvassing kaninang alas 8 lang ng umaga nagsimula, ang NAMFREL kagabi nagsimulang magbilang ng mga boto rito. Sa kanilang partial and unofficial count, halos doble ang labang na mahigpit na kalaban ni Manny Pacquiao na si re-electionist Congresswoman Darlene Antonino Custodio. Bakas naman ang tuwa kay Custodio, bagamat ayaw naman niyang pakasiguro. Nakakatuwa kasi naniwala basically yung mga tao dun sa mga nasabi namin during the whole campaign. Of course, it's very important na bantayan yung boto on either side, on both sides. Pero ang kampo ni Manny Pacquiao di pa sumusuko sa laban. Reklamo nila, may discrepancies daw sa election returns. Yung mga election returns ay walang watermark, which could only mean that this could be fake ones. Walang problema yan sa akin, basta alam mo naman ako sanay ako siyempre sa ganung mga laban na may panalo, may talo. So kailangan tanggapin ako, pero sa tamang paraan lang. Mel, ayon sa kampo ni Pacquiao, umaabot na raw sa 58 ERs ang nakikita nilang walang watermarks. Samantala, lumabas na rin ang pinakahuling resulta ng unofficial and partial count ng NAMFREL dito sa General Santos City. Nangunguna pa rin si re-electionist Congresswoman Darlene Antonino Custodio na may botong 26,500
366, si Pacquiao 14,496 at si Garay 107. Sa senatorial candidate, nangunguna si Legarda, sumunod si Lacson, sumunod si Escudero, Aquino, Trillanes, Pangilinan, Cayetano, Villar, Honasan, pang-10 si Pimentel, sumunod si Rocco at Osmeña. Sa mga sandaling ito, Mel, kung yung nakikita ay wala ng halos tao dito sa session hall ng munisipyo ng General Santos City. Di tulad ng ibang canvassing sites, maaga pong nag-adjourn dito. Alas 7 pa lang ay nag-adjourn na ang Board of Canvassers at 81 ERs po ang kanilang na-canvass. Pero bukas ay magre-resume sila eksaktong alas 8 ng umaga. Mel? Lala, tanong lang ha, nasaan ngayon si Manny? Meron siyang pinuntahan ngayon kanina, nakausap natin siyang eksklusibo na puntahan sa headquarters. Naroon siya at kasama niya ang kanyang mga abogado. Maraming pinag-uusapan nga nila ang maaaring ikaso o kanilang plano dahil nga dito sa watermarks na kanilang kinekestyon sa mga ERs. Maraming salamat sa iyo, Lala Roque. Nakatutok live mula sa General Santos City. Samantala, mga kapuso, tuloy-tuloy na po ang canvassing sa lungsod na Makati. Posible raw na maiproklama na ang mga nanalo sa darating na araw ng Huwebes. Mula sa Makati, nakatutok live si Susan Enrique. Susan! Mike, inaasahan sa Huwebes ay maiproklama na daw ang nanalo sa lokal na posisyon dito sa lungsod ng Makati. Nagsimula ang canvassing dito sa Makati Coliseum kaninang alas 9:30 ng umaga. Ayon sa chairman ng City Board of Canvassers na si Attorney Sheila Rojas, 1,834 precincts ang buong Makati na may 2 distrito. Sa District 1, umabot na sa 21 precincts ang natali at nag-canvassed. Wala naman daw nagiging problema sa canvassing. Pangkalahatan ay smooth daw ang takbo nito. Kaya posible raw na sa Huwebes ay malaman na ang nanalo sa lokal na posisyon dito sa lungsod ng Makati. Maybe sa Thursday po. By Thursday tapos na po yung canvas. Meron na po mapoproklama? Hopefully. As of 4 p.m. Dito sa District 1 na mayroong 939 precincts, 21 precincts nang na-canvassed at dito ay nakakuha si Binay ng 2,275 votes. Si Lapid ay 302. Samantalang isa pang tumatakbong mayor na si Elias Dulalia ay nakakuha ng 19 votes. Sa vice-alcalde, si Nestor Mercado ay nakakuha ng 1,849 votes. Samantalang ito namang si Nemesio Yabut Jr. ay nakakuha ng 673. Sa unang distrito naman, itong si Locsin ay nakakuha ng botong 2,020 at si Oscar Ibay ay 462. Samantala dito po naman sa ikalawang distrito, si Binay ay nakakuha ng 2,793 votes, si Lapid ay 356, 0 naman itong si Dulalia. Si Mercado ay nakakuha ng 2,094, 963 itong vote. Samantalang itong tumatakbo bilang kongresista sa ikalawang distrito na si Abby Binay ay nakakuha ng botong 1,834 at si Erwin Henwino naman ay nakakuha ng botong 1,268. So yan po ang inaasahang magiging takbo pa nitong canvassing dito at sabi nga ng chairman ng City Board of Canvassers, pwede daw na makapagproklama na ng nanalong kandidato sa darating na Huwebes. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez, nakatutok live mula sa lungsod na Makati. Chika Minute! Very happy sila Janeline Mercado at Dennis Trillo nang i-celebrate nila ang kani-kanilang birthday. Si Jen may mga espesyal pang bisita. Makichika kay Aubrey Carampel. Imbes na magpa-party, pinili ni Janeline Mercado na i-celebrate ang kanyang birthday kasama ang mga senior citizen ng Golden Acres. Every year, twice a year, nagpupunta talaga ako sa foundation ko, diba? Usually dun sa Cavite. Pero this time, sabi ko para naman maiba, sa mga seniors naman ako pupunta. Sa kabila ng pagiging busy sa trabaho, naglaan daw talaga ng oras si Jen para maihatid ng personal ang mga regalong wheelchair. Birthday gift ko na sa sarili ko yun. Makita ko silang masaya. Marami naman ang naghintay kung sino ang special guest ni Dennis Trillo sa birthday celebration niya noong Sabado. Hindi nakarating si Carlene Aguilar ang napapabalita ang girlfriend niya. Ganun pa rin, kaibigan. Ganun. Wala namang problema. Birthday wish ko lang, sana lang ma-maintain ko to kung ano yung meron ako ngayon and sana mas marami pang magagandang projects na dumating. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Marami pang maiinit na showbiz news sa pagbabalik ng Chika Minute. Huwag bibitiw. Abangan! Eskwelahan sa Basilan pinagbabaril. Ilma's Becas, darating daw sa Pilipinas.
makikipag-ayos kaya kay Rufa? Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras. Ang inyo pong napapanood ay ang partial unofficial result o count mula po yan sa NAMFREL sa Lasal Green Hills as of 5:34 ngayong hapon. Mga kapuso, may mga partial unofficial counts na po ang iba't ibang grupo, pero kung ang mga miyembro ng Team Unity ang tatanungin, mas kapani-paniwala raw ang sarili nilang quick count. Nakatutok si Ruth Cabal. May sariling quick count na ginagawa ang Team Unity sa headquarters nito sa Makati. Pagbibida nito, mas accurate daw kumpara sa quick count ng ibang grupo ang ginagawa nila dahil election returns sa iba't ibang probinsya ang pinagbabasehan nila. Yung ibang quick count daw kasi, tila sa ilang piling lugar lang tulad ng Metro Manila, kung saan aminado ang Team Unity, mahina ang mga kandidato nito. Since this is nationwide and random, this paints a more accurate picture. It balances out the overwhelming show of the opposition candidates here in Metro Manila. Sabi pa ng Malacanang, may hypnotic effect daw ang mga quick count. Kinokondisyon ng mga quick count ang isipan ng tao sa magiging resulta ng eleksyon, ayon kay Secretary Gabriel Claudio. Kung nagpaparinig man daw ang Malacanang sa oposisyon, giit ni Attorney Adel Tamano, di nila kontrolado ang media at iba pang grupong gumagawa ng quick count. I think the reaction of Malacanang really is a bit inconsistent. In 2004, they were hailing these survey companies, they were hailing the quick counts, they were hailing the exit polls because it supported their own candidacy. Now that it's against them, ina-assail nila, sinisiraan nila. Narito ang overall ranking ng mga senador sa ating partial unofficial AMA quick count. Ang AMA ang partner ng GMA sa eleksyon 2007. Nakatutok ang quick count dito sa 83 syudad at munisipyo kung saan meron nitong mga eskwelahan at nakakalat ang may 10,000 volunteers dito. Ang challenge sa amin sa quick count is to get the votes accurately and as fast as possible. Wala raw trending o pagkokondisyon sa tao sa magiging resulta ng eleksyon. Depende raw kung anong lugar ang maunang matapos ang bilang. Kaya nga meron ding bilang ang AMA kada rehiyon. Walang nakakaalam kung ano nangyayari, di ba? Because NAMFREL gets into the picture a little later, COMELEC later. So, I think that's what the partnership is all about, to give the public a sense of what's happening in the precincts. No? Karaniwan 2 araw lang daw nagtatagal ang quick count ng AMA tuwing eleksyon at itinitigil na kapag nagsimula ng magbilang ang NAMFREL at COMELEC. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Sa ating proyektong pagpapatayo ng mga school buildings sa mga lugar na nasalanta ng mga bagyo, natuklasan po namin ay isang lumang gusali sa Preto Diaz sa Sorsogon. Ang lumang school building na iyon ay maituturing na yaman ng ating kasaysayan na talagang kailangang masagip mula sa tuluyang pagkasira. Yaman, gaya ng proseso ng eleksyon na dapat nating pangalagaan. Isinangguni ng GMA Kapuso Foundation sa National Historical Institute ang restoration sa lumang school building sa Preto Diaz, Sorsogon. Ang tila nagmamakaawang hitsura ng humigit kumulang 200 taong gulang na gusali ang pumukaw sa atensyon ng GMA Kapuso Foundation. Ikinatuwa ng ahensya ang pagmamalasakit ng aming organisasyon para isalba ang lumang gusali at ang kasaysayan nito. Maganda naman ang intensyon ng mga ganong organization. Nawawala na ng value yung mga lumang structure. Pero kung maayos pa rin natin to, mapapakinabangan pa rin at mapapakita ang kahalagahan nitong mga structure na to sa community. Maliban sa pagpapanatili ng dating anyo ng lumang gusali,
Iminungkahi rin ng NHI ang paglalagay ng plaster sa loob ng dingding upang hindi makasugat sa mga mag-aaral at rampa naman para sa mga may kapansanan. Sinimula ng restoration sa lumang school building matapos ang pagpapatayo natin ng isang bagong gusali para sa mga mag-aaral ng Preto Diaz Central School. Samantala, sa darating na pasukan ay nais nating makatulong sa pag-aaral ng tinatayang 47,000 grade 1 student. Gamit pang eskwela ang ihahandog natin sa kanila bilang bahagi ng proyektong Unang Hakbang sa Kinabukasan. Baka nais ninyong maging katuwang namin sa proyektong ito, magsadya po sa aming tanggapan o tumawag sa 928-7021, local 9901 o 9905, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Maaari din po kayo magdeposito sa aming Metrobank at UCPB accounts. Balikan po natin ang mga balita tungkol sa eleksyon kung ang mga munisipyo may problema sa bilangan. Abay, ang mismong COMELEC naman nanakawan. Mula sa tanggapan ng COMELEC, nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Mel, sa kabila ng mga naiulat na karahasan at mga problema sa ilang lugar sa bansa, iniulat ngayon ng COMELEC na sa kabuuan ay naging tahimik ang eleksyon. Ito'y kahit pananakawan ng komisyon ng ilang mahalagang election document. Pinasalamatan at pinuri ni COMELEC Chairman Benjamin Abalos sa mga tauhan niya sa COMELEC, pati na ang mga taga-PNP at AFP na nagtulong-tulong para sa maayos at malinis na eleksyon kahapon. I think this is a vindication for the COMELEC. Generally peaceful. Number one, there has been no report of cheating whatsoever. Ayon naman sa PNP, mas kakaunti raw ang mga election-related violent incidents ngayon kumpara noong 2001 at 2004. I congratulate all the regional directors, all the provincial directors and station commanders for keeping our 2007 election peaceful. Sa tala ng PNP mismo, nagkaroon ng 217 na election-related violent incidents. 126 ang namatay, 149 ang nasaktan. Pero iniulat din ng COMELEC na may mga disenfranchised voters o mga hindi nakaboto. Si Abalos mismo nakatanggap ng reklamo sa mga botanteng nakaboto naman noong nakaraang eleksyon pero natanggal ngayon sa list of voters. There was a misprint. What we did was to allow the election officers to be the one to print this election list of voters. Kahapon lang nadiskubre ng COMELEC na nilooban ng warehouse nito. Natangay ang ilang reserve election documents tulad ng certificates of canvass, statements of votes at overseas absentee voting forms. Inside job ang isa sa mga anggulong tinitingnan. There was no sign of wreckage, but the bundles were discovered to be forcibly opened. You may have the best of security, but if it is at the terminal working inside job, it's not the lapse of security. Everybody is a suspect. Agad nagpakalat ang COMELEC ng resolusyon sa lahat ng field personnel nito na pinapawalang bisa ng komisyon ang lahat ng mga ninakaw na dokumento. Sa ngayon patuloy po ang bilangan ng mga boto para sa local absentee voting dito sa Palacio del Gobernador. Dahil may mga probinsya nang tapos ng mag-canvass, bukas ng umaga ay magkoconvene ang National Board of Canvassers para i-canvass sa mga boto para sa senatorial at party list elections. Mel? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Nakatutok live mula sa COMELEC. Susunod, Presidente ng Amerika George Bush nag-conduct ng orkestra sa Virginia. At isang barangay captain sa may Kawayan, Bulacan na nakikita nyo yan, hinarang ang GMA News team. Kakamustahin natin ang tayo sa bilangan ng mga artista na kumandidato. Tutok lang mga kapuso, ito ang 24 oras. Mga kapuso, meron po tayong balita mula sa Amerika. Ginulat ni US President George W. Bush sa mga tao nang bigla siyang mag-conduct ng orkestra. Nung una nagpo-post-post pa siya. Ayan, kata siya sa pwesto ng conductor, kinuha ang bato. Naantala po ang pag-cover ng GMA News kahapon sa batuhan sa isang barangay sa may Kawayan, Bulacan. Pinigilan po kasi ang aming news team ng mismong kapitan ng barangay. Nakatutok si Cesar Apolinario.
Binisita ng GMA News kahapon ang botohan sa Barangay Liputan sa May Kawayan, Bulacan. Pero paglabas namin sa isang presinto, ito ang sumalubong sa amin. Tama ba po ako, nasa batas po ba yun? Na kayo bilang media, pinapasok nyo loob ng presinto, po ba tama? Matapos kaming pagalitan ni Legaspi, gusto niya kaming isama sa barangay hall para ipablatter. Nanggugulo daw kasi kami sa botohan at tinatakot daw namin ang mga botante. Wala rin daw kaming permiso mula sa kanya para mag-shoot sa lugar. Labag daw sa batas niya ang pagkuha namin ng video sa loob ng mga presinto. Mali po yung ginagawa niyo, pitilog ng presinto, naabala po yung boboto eh. Hindi po tama yung ganon. Ngayon lang po naging magulo ang barangay ko. May ilang naroon nakiayon kay Kap. Okay na. Anong kaya? Kung may nagreklamo, ito lang yung video. May nagreklamo, barangay natin. Ito po nagpapagulo rito itong mga medyang to eh. Pinagbantaan pa kami ni Kapitan. Hindi ka na ang palisin. Ilan dyan tayo magkakahiyaan. Tandaan nyo sasabihin siya, pag hindi ko kayang ipresenta kayo sa impilo ng pulisya, magkakahiyaan po tayo yan. Maya-maya pa, dumating na ang mga pulis. Walang galang po, baka pwedeng ma-imbitan namin kayo sa barangay. Ano pong problema? Ano pong Kaso po namin. Anong kaso niya? Hindi niya pinasok niyo presinto? Kahit meron pa kayo niyan. Dahil tensyonado na ang eksena na magitan ang head teacher ng eskwelahan, pinapasok kami sa isang kwarto. Maya-maya pa dumating ang hepe ng May Kawayan Police. Ayon kay Superintendent Fernando Villanueva, nagkaroon ng di pagkakaunawaan. Nasa amin naman, because this is coastal barangay, so medyo kakaiba kasi dun sa mga nasa population area, hindi ba? So kung dumaan kayo, siguro nangyari yung ganito. So pasensya na dun sa barangay captain natin. Sinamahan din kami ni Villanueva sa tanggapan ng COMELEC May Kawayan. Doon sinabi sa amin na walang nilabag ang GMA News. Pinayuhan din kami na maghain ng reklamo laban kay Kapitan Legaspi. Una-una, I-advise you na i-formalize under oath your complaint. And if you are willing to submit it to proper authorities, nadaan sa akin. Matapos ito, sinamahan kami ni Villanueva sa bahay ni Kapitan Legaspi. Doon, humingi rin siya ng paumanhin. Sorry po, sir. Po. Marami pang araw po tayo magpigil. Isang araw po, magkain na lang tayo sa restaurant. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, mismong si COMELEC Chairman Benjamin Abalos na po ang nagsabi, walang masama sa pagko-cover ng media sa loob ng mga polling precinct. Paiimbestigahan ngayon ni Abalos ang ginawang pagpigil na yan ni Kapitan Rodrigo Legaspi sa coverage ng GMA News kahapon. Itinideklara po ang tinatawag na failure of election sa 3 barangay sa Akbar, Basilan. Sa barangay Cadayan, isa ang patay sa pamamaril. Mula sa lungsod ng Zamboanga, nakatutok sa Marisol, Abduraman. Marisol. Mike, mahigpit na binabantayan ngayon ng militar ang Akbar Municipality sa lalawigan ng Basilan matapos may mamaril sa isang eskwelahan habang nagbobotohan. Takot pa rin ang mga residente sa Barangay Cadayan dahil sa nangyari kahapon. Si Amid Halisin, nasaksihan daw ng magpaputok ang mga armadong lalaki sa Cadayan Elementary School habang nagbobotohan. Nakita ko ang mga tao diyan at saka yung mga diyan na mga armado na siyempre, kaming mga sibilyan, matakot kami. Pag may putukan na, tumakbo na ako. Tad-tad ng bala ang classroom na ito. Nadamay ang bahay sa likod nito. Dito naman ako sa loob. Ng kwarto? Hindi, magwalis ako. Pag may putok, pasok na ako sa loob. Kinilala ang biktima na si Hudan Jainuddin, suporte ng tumatakbong mayor na si Hajiron Jamiri. Suspecha ng militar. Ang mga namaril ay suporte ni incumbent Mayor Ali Sali na katunggali ni Jamiri. Nakilala raw ng ilang residente ang nanguna sa pamamaril bilang miyembro ng Abu Sayyaf Group. Sinubukan kong kunan ng pahayag si Mayor Sali pero di ko siya mahagilap. Dahil sa nangyari, idineklara ang failure of election sa Cadayan at 2 kalapit na barangay. Nung ng mga BIs that the people are already restless, ganon, takot na yung mga BIs. Sa pagpunta nga namin sa lugar,
Isang platoon na may 2 opisyal at armored personnel carrier ng Marine Battalion Landing Team na nakabase sa Lamitan ang sumama sa amin. Sa Barangay Semo, Tuburan naman, nagkaroon din ng barilan sa pagitan ng mga supporters ng mga kandidato. Wala namang napaulat na namatay pero 3 ang sugatan. Dito naman sa Zamboanga City, generally peaceful ang sinagawang eleksyon. Samantala, sa pinakahuling tabulation ng COMELEC, close fight ang laban ng incumbent Mayor Celso Lobrigat at si Monsignor Chris de la Cruz. Pero sa mga oras na ito, lumalamang po ang incumbent Mayor na si Lobrigat. Mike? At Marisol Abduraman nakatutok live mula sa lungsod ng Zamboanga. Susunod, mga kumandidatong celebrities, kamusta na kaya ngayong bilangan? Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras. Chika Minute! Hindi raw mapakali ang ilang kumakandidatong celebrity sa pag-abang sa resulta ng eleksyon. Ano na nga ba ang lagay nila sa bilangan? Alamin sa report ni Nelson Canlas. Aminadong hindi na nakakatulog ang ilang celebrity politicians sa gitna ng bilangan. Kaninang umaga nag-text si Cesar Montano na nagpapahinga raw sila ng kanyang pamilya sa Bohol, kaya hindi ito tumatanggap ng tawag ngayon. Si Richard Gomez naman maayos daw ang tulog bagamat tila tanggap na niya ang pagkatalo. You'll see the trend na medyo malayo talaga. And siguro at this point in time, baka mahirapan na makahabol. But in spite of that, I'm telling my people at least emotionally, not to give up, that the fight has just begun. 788 from the radio. Sa partial at unofficial count ng AMA Education System, nangunguna si Vilma Santos sa pagkagobernador sa Batangas. Si Christopher De Leon naman patuloy ang pakikipagkarera na nasa 3th posisyon kasalukuyan bilang Vice Governor ng Batangas. Ganon din si Anjo Iliana na nasa 2nd pwesto naman bilang Vice Mayor ng Parañaque. Si Isko Moreno nangunguna naman bilang Vice Mayor ng Maynila pero hindi pa raw ito rason para makampante. Nakakatuwang isipin. Nakakatuwang isipin na ayos naman. Ganon din ang pakiramdam ni Mikey Cuangco kahit tila nangunguna nga ang asawang si Dodo Jaworski bilang mayor ng Pasig. Faith namin at yung pagdadasal namin na talagang kung ano ang kagustuhan ng Panginoon, yun talaga sana ang mangyari. Sa kanyang text message, relax naman si Patrick De La Rosa dahil nasa top 4 daw siya ng initial counting ng mga councilor sa Calapan Oriental, Mindoro. Si Angelica Jones naman ibinalita sa amin na nag-number 1 daw siya sa posisyong tinatakbo niya sa Laguna. Ayon sa mga celebrity politicians, ang kanilang pagkapanalo o pagkatalo sa balota ay hindi sukatan ng kinang nila bilang mga artista. Sukatan daw ito ng pagtitiwala ng publiko sa kanila bilang mga politiko. Nelson Canlas sa Katutok, 24 Oras. Inaasahang darating ngayong gabi si Ilmas Bectas dito sa Pilipinas. Makikipag-ayos kaya siya kay Rufa Gutierrez. Makichika ulit tayo kay Nelson Canlas na Katutok Live mula sa NAIA. Nelson. Pia, bandang alas 4 na kaninang hapon nakatanggap tayo ng unconfirmed report na dumating na sa bansa si Ilmas Bectas. Lulan daw siya ng isang connecting flight mula Dubai. Pero matapos ang ilang oras, walang Ilmas ang dumating o lumabas ng arrival area ng Ninoy Aquino International Airport. Pia, patuloy para natin ang antabayanan ng pagdating ni Ilmas Bectas kung makikipag-ayos nga siya kay Rufa Gutierrez. Pia? Maraming salamat, Nelson Canlas, nakatutok live mula sa NAIA. At yan po ang Chika Minute natin ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Ako po inyong kapuso, Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. At yan po mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ako po ang inyong kapuso, Mel Tiangco. Ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras, Asian Pressures na po.